Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang panibagong dagok o sampal, kahihiyan sa administrasyon ni PBBM at ni Speaker Martin Romualdez. Okay. Tungkol ito sa isinusulong nilang tiyatsa. Gusto ko lang i-advertise, pwede nang mag-order ng dark chocolate. Dito lang kayo mag-contact na number. Kailang ang delivery within Cagayan de Oro City lang or neighboring towns, malalapit na bayan ng Misamis Oriental. Hindi pwede yung malayo na ipadala pa sa LBC dahil natutunaw yung tabliya o dark chocolate sa init ng panahon. Okay, so dumarami ang mga grupo na kumukontra sa charter change. Ang bagong kumontra, nagpahayag ng pagtutol ay ang mga respetado, mga malalaking businesses. Diba, economic provisions yung gusto nilang palitan. Ito, mga taong ito, nandyan na sa business. They are dealing with the economy. Ayaw. Hindi daw kailangan ng tiyatsa. Kaya ito, sampal. Ito po sa Manila Times na balita. No need for economic tiyatsa. CCPI chief. Ano yung CCPI? Chamber of Commerce of the Philippine Islands. Komersyo. Economy. So, nagsalita na po ang presidente ng Chamber of Commerce of Philippine Islands, si Mr. Jose Luis Yulo Jr. Sabi niya, introducing economic provisions to the charter is not necessary. Pinahayag ito ng CCPI President nung nagkaroon po ng The Manila Times Forum sa Makati noong isang araw. Okay, so ito ang exact word ng CCPI President. Our Constitution already has certain industries and businesses reserved 100% for Filipinos or 60% for Filipinos. The framework has already studied what industries should be controlled by Filipinos. Wow! Ang galing! Yung mga gumawa ng 1987 Constitution, napag-isipan na nila ano yung mga negosyo na dapat 100% Filipinos. Yun na, meron na daw. Sabi ng negosyante. Meron din yung mga negosyo na, okay, ito, pwede ang foreigners. Kaya lang 40% lang. 60% controlled by Filipinos. Kung meron ng ganyan, bakit pinagpipilitan pa ang tiyatsa? So, dapat ang gobyerno natin makinig sa mga negosyante. Ito na ngayon. Chamber of Commerce of the Philippine Islands. Okay, ano pang dagdag niyang sinabi? The government may open the country to foreigners, sabi niya, but it must ensure that Filipinos maintain control of the market. Kasi yung gusto ng mga kongresista, papasukin ng mga foreigners to own 100% education, public utilities, advertising. Lalo na sa education, hindi pwede. Sabi niya, I do not agree, sabi ni Mr. Yulo. I do not agree that the education business should be controlled by the foreigners. We can employ foreigners as the best teachers, but not to own the institution.
Very clear. Kung kailangan natin ng magagaling na teachers o professors, edi sige, foreigners. But hindi pwede yan. Ang mga Pilipino teachers ka, kahit sa mundo, kinukuha, nagtuturo, magagaling tayong Pinoy. Hindi na natin kailangan ng mga foreigners. Kalukuhan. Maalala ko yung bago napalitan si Senator Zubiri as Senate President, nagkaroon ng hearing, consultation sa Baguio City tungkol dyan sa charter change. Sabi, yung governor ng Kalinga ba yun? Basta governor. Sabi niya, hindi pwede. Foreigners na pumasok. Hindi nila alam ang kultura dito sa Highlands. Baka baguhon nila ang aming kultura. So, minsan yung mga Cordillerans, nireject nila yung charter change, especially on education. Ano pa? Yung Executive Director ng Pangasinan State University, Dr. Samson, sabi niya na kalokohan yan, ang makikinabang lang, mga politician, mga big business group, ayaw namin yan na papasok ang mga foreigners sa education sector. Hindi nila alam ang history ng Pilipinas. Dapat hindi papasukin. Ganun. So, ang consensus ng mga stakeholders na dumalo sa Baguio City na consultation, karamihan ayaw sa charter change. Okay, so ito, dagdag ni Mr. Yulo, the country's underperformance is blamed on the Constitution, but we lag because of corruption and the lack of direction. Itong masakit. Ito yung sampal. Kasi sinasabi ng yung mga perma, tsa na yan, ang problema daw yung 1987 Constitution, kaya hindi tayo umaasenso. Kaya palitan yung 1987 Constitution. Yun ang kanilang perspective. Sabi ng presidente ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands, hindi, yan ang rason. Ang rason is corruption and lack of direction. Saan ang corruption? Di nasa gobyerno. Who is directing the country? Di yung presidente. So itong sinabi ni Mr. Yulo na corruption ang dahilan bakit hindi tayo umaasenso. Sang-ayon sa sinabi ni Senator Villar na isa ring negosyante. Ang pinakamayamang Pilipino na ngayon, Villar negosyante sila. Anong sabi ni Senator Villar? Anti-chatcha yan. There's no need. Sabi niya, ang dahilan bakit ang problema is corruption and red tape. So, narinig mo na ba ang Pangulo sa kanyang mga pronouncement na yung kanyang programa na anti-corruption program? Wala akong ano lang, bagong Pilipinas lang ang sinasabi niya. Ito, bagong Pilipinas, walang yung mong tawag na yung ang gagandang salita, ganun lang, mga slogan lang, bagong Pilipinas, kung ano pang mga sinasabi. Kaya lang yung talagang sincere effort to stamp out corruption, wala akong nakikita sa gobyernong ito. Lumala lang Example, PCSO. Lahat tayo maging milyonaryo kasi nag-appoint sila ng kahina-hinala na PCSO General Manager. Kaya nauubos na ang pera ng PCSO dahil halos tuloy-tuloy ang nananalo. Ngayon lang, only now nangyari yung mga grabing kaduda-duda ang pagkapanalo sa PCSO. Kasi ang inilagay nilang General Manager, yan, tinutulan ni Atty. Vic Rodriguez noon. Ayaw niyang ilagay sa pwesto. So,
O may nagpumilit yan na ilagay o inilagay o naging milyonaryo na tana lahat. So that's corruption. Isang ahensya lang, NFA, DA, name it, nandyan yung corruption ngayon. So, dapat yun ang tutukan. Plus yung red tape. Correct. Yung ang daming pasikot-sikot. Ang tagal makakuha ng business permit sa Pilipinas. Ang German ambassador to the Philippines, nagreklamo na tungkol niyan. Sabi niya, German investors needs red carpet, not red tape. Ano yung red carpet? Dapat yung i-welcome mo. Yung talagang pabilisin mo yung mga papeles nila para mainggan nyo sila na mag-invest. Wala, ang tagal eh. Yung red tape na yan. Isa tayo sa pinakamabagal sa processing ng mga business. Dapat yun ang tutukan ng gobyerno, hindi yung charter change. So sana, gising. Ano ba yung programa noon ng Hoy, gising! Magising na kayo sa inyong mga ano yun, adhikain na obvious na charter change para tumagal sila sa pwesto para maging prime minister ang isang nangangarap na mga mangulo na hindi naman mananalo sa kandidato sa election sa 2028. Kaya charter change na lang.